Yes. Okay, here po. I think, yun nga. Kasi Rafi is a bad communicator. So, if there's one thing he could have learned was to really communicate better. Hindi magiging passive-aggressive masyado, diba? Okay, next. Sino? Here po. Ito, okay. Ay, ito pala. Hello po. Hello. I'm Althea po. Second time ko na din manood. And congratulations po muna Direk and Ashlyn and Andres. Ang question ko po is, sobrang relatable po kasi nung story as someone na college student, tas in a relationship din, young love po. Direk, yung question ko po sa inyo, paano niyo po siya sinulat? Since from high school po, inspired po ba siya nung high school ka? And or hanggang mag-college, like young love po ba? Or like for Ashton and Andres naman po, may mga pinaghugutan po ba kayong past experiences nung bata kayo, teenage love, ganun po? Well, ako, wala talaga akong pagbabasihan sa high school tsaka college kasi talagang nerd ako nung high school tsaka college. Pero, I do love observing people, their behavior, ng mga classmates ko, ng mga friends ko. And then, since yung mga films ko nga, they value, alam mo yun, yung self-worth, yung mga gano'n, na sobrang makaka-relate ako because at some point in my life, I was really very insecure about a lot of things. So, yun lang yung mga pinaghugutan ko. More than yung actual experience ko. Pwede mo ulit yung question. No, in terms of experience, I think we've all experienced love naman some way or some sort naman, di ba? Hindi ba? Ay, hindi rin. Wala. Yun na. Sabi mo. Ako naman, ano nga yung question? Ano pinaghugutan? Kasi yung mga nararamdaman ni Luna, parang hindi naman kailangan nasa relationship para maramdaman yung mga insecurities, di ba? Tsaka parang, Uy, hindi Hindi, di ba? Parang normal talaga yon. So, yun isa-isa pinanghuhugutan ko. Tapos parang, dami na kasi ngayong mga videos ngayon sa TikTok, sa mga social media na makikita mo na mga lessons doon. And doon, parang na-realize ko doon na dapat yung love talaga, i-bring out niya yung best version of yourself. Hindi yung, mahal niyo yung isa't isa kaso, lumalabas yung insecurities mo. So, parang may problem. So, pag gano'n, na nawawala na yung sarili mo sa love, parang time na para i-pull out mo yung sarili mo sa relationship na yun. Diba? Yun lang po. Ay, next po. Sino po? Hello, good afternoon. Actually, it's my third time to watch this film. Yes. And I could say the kilig was sustained talaga. From the first day hanggang nung isang araw at hanggang ngayon, kinikilig pa rin ako. But, correct, 45 na ako ha, pero kinikilig pa rin ako. I have 3 questions, pero mamili lang kayo ng isang sasagutin. So number 1, kinikilig ba kayo dun sa mga scenes rin ninyo? Second, para kasiking totoo, kayo na ba? And the third, kung hindi pa kayo, bakit hindi niya lang kayo maging kayo? That's all. Anong sasagutin ko? First, second, or third?
And then, syempre doon ako sa first question. Yes, of course, kinikilig. Hindi lang ako, pati yung staff ko habang nag-shooting. Pati kapag nag-edit kami nung editor ko, tsaka yung mga gumagawa ng sound effects, tsaka music, kinikilig kami sa mga eksenang napapanood natin. Ayan. Ako syempre kinikilig din ako kasi hindi kailangan kasi maramdaman talaga ng katawan mo kung ano yung nararamdaman ng character. Mapasakit man yan, iyak, galit, kilig. Kailangan maramdaman namin mismo yun para pag mapapanood nyo, mararamdaman niyo yung nararamdaman namin. Tama. Yung sinabi ni Ash nga, that's perfect. No, pero syempre naman, napafeel ko naman din yung kilig. Kasi kailangan din yan. That's what the scene requires. And I think that's why it came out like that na medyo nakikilig. Ay, sobrang nakikilig. Diba? So, ayun. Ano nga ba yung first kissing scene na sinit natin? Sa tricycle? Yeah, yung first. And gaya ng sabi ko, kinakabahan si Ashley nung time na yun, naririnig ko sa lapel. Kinakabahan ako sa Hindi, kasi yun yung first. So, parang kagaya yun yung feeling nung mutya na sobrang kabado ko din. Kasi naiiyak ako ang daming tao. Opo, outdoor. Yun. Thank you po. Hello. Hello, Direk, Ash, and Dress. I'm Hetty, and this is my 6th time watching this movie. Alright, so I think this scene triggered a lot of us. So there's a scene about classmates talking behind Luna's back. So instead of confronting her, so if you were a classmate of Luna, what would you have done if may ganong instance? And I know there's a good number of students here. So if you could give them then an advice kung may ganong situation. Ako ba? Ako. Siguro, parang normal naman kasing nangyayari yung ganun. Siguro basehan na lang kung yung pinag-uusapan ng masama is kung kaibigan mo talaga. Kasi kung kaibigan mo talaga yon, kaya niyang sabihin yun sa harap mo. 'Di ba? Kasi kapag kaibigan mo, itatama mo or tatanungin mo yung mga bagay na hindi kayo nagkakaintindihan. Yun. So, mas okay talaga na kapag may problem, pag-usapan nyo dalawa. Oh. Ayun, I think, hindi naman sa nino-normalize ko yung backstabbing, pero it happens yung mga ganung bagay. Kumbaga siguro yung mga, ka-guild members ni Luna, in a way, siguro medyo concerned din sila kasi parang nakikita naman nila na hindi bagay si Luna sa pageant, tapos nagpupumilit siya. So siguro parang they were just concerned about her. Pero yun nga, dineliver nila in a very annoying way na yun nga, kung totoong friends sila, sana kinausap nila ng malumanay imbes na parang pinagpipiestahan nila behind her back. Okay, sa Celine. Sinabi na nila eh. No, pero I think we've all experienced naman like yung in a moment in our life where someone we love or trust backstabs us naman. And I think kaya nakaka-relate tayo doon, 'di ba? Sa eksena yun kasi ayun nga kasi we've all experienced something like that. Even though it's not nice, pero that's what makes us as people, 'di ba? That's our character development when we learn things about that, 'di ba? Tama. Hi Ash, hi Andres. Hello. So yung tanong ko, kasi 'di ba, ilang beses na nasabi ni Ash, if sa love dapat na-out niya yung best sa inyo. Pero sa movie kasi hindi ganun yung nangyayari, 'di ba? Yung tanong ko,
kung kayo ba, babalikan nyo ba yung taong yon kasi mahal nyo kahit na toxic na kayo? Ate girl, next year. Ano kaya? Babalik ba kung ganun? Kung naging toxic na ganun, syempre if you really love somebody, you're gonna find ways to stick it through naman. Ano? We find ways. Kaya nga, sinasabi ko yan. Syempre if you love someone in that way, kahit nagiging toxic naman yung relationship nyo, parang if you really love someone, you will find ways. Part 2. Joke lang, joke lang. Ako naman, syempre pag nagmahal, parang kailangan ibibigay mo talaga lahat, di ba? Para wala kang pagsisisihan. Pero kung binigay mo na lahat, tapos hindi pa rin nag-work yung relationship nyo, I think yun na yung parang sign na wag mo na ituloy. Kasi parang dapat priority mo na happy yung heart mo. Kung yung partner mo, hindi ka pinapakinggan or hindi ka iniintindi, siguro mas okay na mag-isa ka na lang. Alokos. Hindi, ako yun. Well, siguro, if you're young and umabot sa point na toxic yung relationship nyo, siguro it helps na itry nyo munang alisin yung pagiging toxic niya. Parang give it a chance kasi bata pa lang kayo, di ba? You're still figuring out yung identity nyo, yung mga dreams nyo sa buhay. Pero kung, alam mo yun, yung after nyong mag-usap about it, pero hindi nagbago either sa inyong dalawa, wag na. Sila naman, si Rafi naman tsaka si Luna, young pa naman sila eh. So, malay nyo, di ba? Part 2, Siya po. Sa unahan daw. Ay, yun muna. Next dito sa unahan. Hello po, Direk Ashtin and Andres. Hello po. First of all po, congratulations po sa napakagandang film. Kitang-kita po sa film na hindi po siya cliche. Parang true to life, lahat ng situation sa totoong buhay, kita po dun sa movie. So, para dun po sa question, may scene po ba kayo na nahirapan po kayong i-film? At kung meron po, ano po yun and why? Thank you po. scene na nahirapan akong i-film. Ano nga ba? Yung sayaw mo sa pageant. Inaral mo ba yun on the day itself? O on the day itself lang yan, inaral. Pero kung nahihirapan, well, hindi naman. Ina-enjoy ko naman yung basketball. Siguro yung scenes with Jimboy, yung mga suntukan, medyo kasi gabi na, tas malayo. Tapos, alam mo yun, yun yung parang pinaka-darkest part ng pelikula eh. So, yun lang naman. Pero overall, wala naman akong masasabing super nahirapan kami kasi we prepared a lot. The actors come prepared. My staff, my team comes, dumarating sila ng prepared. So, everything was manageable. Yeah. Ako din, parang naisip ko wala. Pero, bago i-take yung mga sequences, madali man or mahirap or heavy man, kinakabahan talaga ako. Pero, ayun, siguro kasi nga dahil ginawa namin yung mga assignments namin and tinutulungan kami nila direct, kaya naging okay naman yung flow ng lahat. Yeah, yun nga, adding to what they were saying kasi all of us as a team naman, the whole Minamahal prod, cast and crew, I feel like we all really came prepared naman when it came to knowing what we needed to do or what to achieve in the sequence. Pero para sa akin, I think the hardest sequence siguro was definitely yung kay Jimboy na sequence kasi talagang kailangan ko magalit at you know, I have to fight someone that's bigger than me. And then also yung argument with yung nanay ni Luna, si Letty. Talagang I think that was a very difficult scene for me kasi that was one of the first
times I've done a confrontation like that with someone even older than me. Kaya, yun. Yeah, second date dun. Actually, FYI guys, for your information, share, fun fact ko lang, ano to. Yung first few shooting days were all a lot of confrontational scenes. A lot of heavy scenes from the start. So, we had to adjust a little bit. But then after we hit medyo halfway diba direct, that's when it was all of the more lighter scenes, the friendly scenes. Yung mga ganun. Dagdag ko lang, ang hirap mag-shoot dun sa bus station kasi kung titingnan yung background, ang daming Andres! Yung traffic talaga, di ba? Matraffic ng time na yun. So yun. Hello po. Hi. Congratulations po. This is my 7th time. Kasi inaraw-araw ko talaga siya. So, question ko po, kasi diba, si Rafi, and toto na to. Kakanood mo yan eh. Si Rafi and Luna, diba, there are so many insecurities, diba, during high school and college. So, personally, if you will ever enter into a relationship, how will you handle those insecurities or paano nyo mo mapapa-feel sa loved one nyo na secured sila sa inyo? Siguro, usap talaga. Kailangan yung mag-usap ng maayos. Kailangan mong makinig. At alam mo yun, tatanungin mo kung ano na-feel ng partner mo, tapos mag-uusap kayo kung ano yung mga adjustments na pwedeng gawin. Pero ayun, kung hindi talaga nag-work, kahit anong usap ang nagawa, I think nasa sayo na yun kung paano mo matutulungan yung sarili mo para mas ma-feel better ka or mawala yung mga insecurities mo. Ano? Ano ka? Ano pangalan mo? Okay, yung answer ko. Okay, back to the... Ayun nga, I think, yeah, yun yung sinabi ni Ash na communication talaga is key in, I think, all relationships. Like, halimbawa naman, may point sa movie na when Rafi was already medyo getting sad, feeling left out, may point na he got left on scene zone. Kaya, di ba? Parang communication, si Luna kasi talaga eh. Communication talaga, I think, is really key for any relationship naman if you want it to really work. Kasi, ano? Before. For any relationship to work, I really think that communication is key.